Yes, magandang hapon mga kasopret. Meron lang tayong panibagong vlog. Iba-vlog ko lang itong pag-uwi ko ng Zamboanga. Tara na. Nagalaw kasi itong ano ko ito nung pagpasok ko sa kwarto. Kasi nung pagpunta ko ng Manila, pinasok ko to dun sa boarding house ko, itong motor na to. Magkukwentuhan lang tayo dyan sa daan mamaya tungkol sa mga nangyari sa akin dito sa Cagayan de Oro. Bakbak muna tayo. So ikukwento ko lang sa inyo yung mga nangyari sa akin sa pagpunta ko ng Manila, bakit ako pupunta ng Manila, at kababalik ko lang kaninang umaga. At marami tayong karga ngayon, mga pasalubong, mga gift. Alam mo naman, nagpasko tayo sa Luzon, kaya maraming binigay sa akin. Wala kaya ako nakalimutan. Nagpagasolina na rin ako Yan, nandito tayo ngayon sa El Salvador muna. So bakbak muna natin to. Diyan lang kayo itutuloy ko mamaya yung kwentuhan natin. At pumapatak na ng 100 ang ating takbo. Nakalagpas na ako sa El Salvador. Hindi ko alam anong oras tayo darating sa aming bayan sa Zamboanga, sa Kapasalan. Minsan kasi inoorosan ko tong mga biyahe ko, hindi nag-i-eksakto Minsan meron 7 oras, may 6 na oras, mga ganyan. Tignan lang natin. Kasi meron pa kasi akong tataanan na tourist spot dito sa lagpas natin ng Iligan. Kaya yun, mamaya natin pagkwentuhan nyo na ng mga nangyari sa akin sa Manila. Bibiyahe muna tayo. Dito ako galing kaninang umaga. Dito kasi ang airport. Dito ako galing kanina sa Laguindingan Airport. Ayan. Pagka kakalan ka rito ay papunta ng airport yan. Yan. Yan diyan ang airport. Yan. Nandito pa rin tayo sa Misamis Oriental. Yan. Ikukwento ko lang sa inyo, kaya pumunta ako sa Manila noong December 17. Pagkagising ko ay nakita ko may ticket ako kaagad. Hapon yung ticket ko, hapon, mga alas 3 yata yun. So tinawagan ko yung nag-send sa akin ng ticket, kung bakit ako may ticket. Sabi niya pupunta ka doon sa main office, sabi niya, at meron ipapagawa sa'yo doon na electrical. Yon. Kaya dali-dali naman ako nag-impake. Pupunta na rin ako doon dito sa airport yan noong 17. So madaling salita, nakapunta ako ng Manila ng libre. Tapos hindi ko alam ang gagawin ko, kung anong gagawin ko doon. Basta pinapunta lang ako. Mga after 3 days, ganyan, inabutan na nga ako ng ng 24 Nakakuha ako ng access doon sa isang planta doon sa Manila, sa lungsod, sa San Pedro. Madaling salita, nakita ko na yung gagawin. So naglista ako ng mga gamit. Nakabili naman sila ng mga gamit na kakailanganin, yung mga nilista ko. So kinabit ko ngayon nung 24. So nag-overtime ako noon hanggang mga alas 10 yata ng gabi ng 24. So kinabukasan walang pasok, siyempre kasi Christmas yun Christmas Eve yun Kaya pahinga muna. So 26 bumalik na naman ako, pero may production pala yun, yung 26. Kaya hindi kami nakapagtrabaho noon. Pagkatapos noon 27 bumalik na naman ako ulit, meron na naman production. Tapos 28 sabi wala na daw production. 28, 29 and 30 meron pa rin production noong 28. Kaya bumalik na naman ako. Aksaya nga ng pamasahe. Buti na lang pinahiram ako ng aking brother ng motor, yung Honda Click niya na napakatipid. Shout out sa iyo brother. Yon, salamat. Tapos pagkatapos noon 29 yan, bumalik na ako at tinapos ko na yung trabaho. Nag-wiring lang ako ng 60mm TSW wire, yung supply ng backup chiller sa isang planta dyan sa San Pedro. Pagkatapos ko ng mga alas 6 yata, umuwi ako kaagad. Pinahanap ko ulit ng ticket yun aking nagpapunta doon sa Manila. Kaya kinuhaan naman niya ako ng ticket. Kinuhaan niya ako ng alas 3 ng madaling araw. Kaya ayun, nandito na ako ngayon. Dumating ako dito kaninang madaling araw, mga alas 5 yata yun. Estimate ko kasi natulog ako sa taas sa ere. Kaya hindi ko na alam yung mga pangyayari. Pagkatapos doon, nandito na ako ngayon. Nag-impake ako, tapos dinala ko yung mga pinabili sa akin doon sa Quiapo, sa Quiapo. Kaya
Yun, diretso na ako dito. Nandito na ako ngayon. Yan, nagbibiyahe na tayo. Papunta na tayo ng Zamboanga. Pauwi na tayo para 3 buwan na akong wala roon sa Zamboanga. Matagal ko na, namimiss ko na ang aking pamilya, lalong-lalo na aking anak doon na makulit. Diretso tayo ngayon, biyahe tayo. Daan-daan lang tayo kasi medyo puyat-puyat pa tayo ng konti. Pagdating ng Iligan, magkaano muna tayo, kakain muna tayo doon. Kung may makainan doon, yan, ganito, takbo lang tayo, 80-80 lang. Yan o. Diyan muna kayo at i-update ko kayo ngayon sa Iligan mamaya. Iligan, the industrial city. Ito mga paggawaan to ng semento yan. Lagi ko itong iba-vlog sa inyo Lagi kong nababanggit to sa aking mga vlog pag dumadaan ako dito. Industrial city, Iligan, mga paggawaan ng semento. Mga ilang kilometro na lang, siguro mga 10 kilometers, nandiyan na tayo sa downtown. Napakabilis natin, no? Siguro wala pa tayo isang oras nagbibiyahe. Bilis kasi walang traffic Lasing ngayon yung mga tao. Tapos mga namamasko, busy sila sa pagluluto dahil magbabagong taon, non-stop na lutuan. At nandito na tayo ngayon sa Iligan. Ayan, Paskuhan sa Iligan. Basta traffic, di Iligan na yan. SM pala to, laki ng SM dito. SM City pala to. Meron na siyang marka, SM. Kaso wala pang building. Nauna pa yun sa Zamboanga City. Malaki rin yun sa Zamboanga City, SM. Grabing SM, no? Dami ng SM dito sa Pilipinas Traffic dito, lalong magka-traffic yan dyan, sigurado. Hindi na tayo pupunta sa mga tourist spot ngayon kasi parang iba yung pakiramdam ng aking katawan. Diretso na tayo sa bahay. Mga ano lang naman to, 6 na oras. Kakain tayo dito ng siguro sa Kapatagan na lang, Jollibee siguro or KFC na lang. Ano ba tong ano? Ayan ang Iligan City. Napahinto lang ako dito saglit kasi nagkabit ako ulit ng camera kasi huminto na yung ulan Kaya doon sa Iligan City, doon sa downtown talaga umulan doon. Napahinto ako sa isang gasolinahan para tanggalin yung aking GoPro. So tara na. May dadaanan lang tayo dito mga kasopret. Muna. Nandito tayo sa Kauswagan. Kauswagan ba? Ano ba tong ano na to? Lugar na to? Ano ba? Teka lang. Kauswagan. Ayun, Kauswagan. Nandito tayo sa Kauswagan kasi may pupuntahan lang tayo dito, yung boardwalk. Kasi nakita ko to dun sa isang vlogger. Ito na. Boardwalk, pupuntahan natin yung boardwalk. Longest boardwalk. Ayun, dito tayo nadaan. Tingnan lang natin kasi para hindi naman tayo ano kaya yun, parang ganun ba. Lagi ko itong dinadaanan pero hindi ako pupapasok dito Tingnan natin kasi baka may entrance dito, alam ko 10 piso lang naman ang mga entrance dito. Ayun, hindi pwedeng ipasok dito yung motor. Pwede naman pa ipasok yung motor. Magpapicture tayo dito. May mga hotel pala rito Huwag na tayong pumunta roon. Saka na lang tayo pumunta pag kasama ko yung anak ko. Okay naman, tara na. Saka na lang tayo pumunta dyan pagka kasama ko si Itchel. Na-entrance diha? Na-entrance? Na-entrance? Okay. Kauswagan Town. Ayan pinasyal ko na kayo. Hindi na tayo pupunta ron kasi sayang yung oras para makapagpahinga tayo sa bahay. Magpapalipad sana ako ng drone doon kaso hindi na. Kasi hindi ko alam pilot Baka pumunta sa dagat Diretso na lang tayo. At least alam ko na yun next time na pagpunta ko dyan, pasok tayo sa loob. Nagmamadali kasi tayo. Baka abutan naman tayo ng ulan Let's go. Kanan tayo dito siyempre. Papuntang Cagayan de Oro yan Diyan tayo galing. Let's go, rat-rat na naman to. Next na bayan na natin dadaanan ay Bacolod.
Medyo malayo-layo pa tayo ng konti, pero nakakalahati na tayo siyempre. Nakakalahati na ba tayo? Hindi ko rin alam kung nakakalahati na tayo. Tingnan natin sa mapa. Puro dagat yan, dinadaanan natin. Itong dagat na to ay ano, hindi ko alam kung anong pangalan ng dagat na to. Diretso lang tayo. Pagadian tong series na to, ay itong rural na to. Ito na yung bayan ng Bacolod. Hindi to Bacolod, Bacolod City dun sa Negros. Bacolod, ako ano nakakasakop dito. Ako pa rin to ng Iligan yata. Ay, Lanao to, Lanao. Bacolod, Lanao. Yun, nandito na tayo ngayon sa Bacolod. Medyo malayo-layo pa talaga tayo. Merong Kapatagan pa, medyo yung Kapatagan malayo-layo, ma-straight yun na daan. Hindi ko lang alam kung ilang kilometro yun. Ayun, at nandito na tayo ngayon sa Kumalarang. Hindi na ako nakapag-vlog dun sa Tubod, yung pinakamahabang tulay dito sa Mindanao. Ngayon lang ako nakapag-buhay ng camera. So nandito na tayo sa Kumalarang, doon ako galing pag ganun. Yan ay papunta ng Cotabato, papunta yan ng Cotabato Gensan. Tapos pag gumanyan ka naman is papunta rin yan ng Tubod, pag ganyan. Bali na ganyan lang siya, nagbilog lang kumbaga. Dito lang ako dumaan kasi walang traffic dyan, saka malapit ang daan. So ayan ang setup ng aking dala. Ito yung dala ko lang nagaling sa Manila. Ayan meron pang Philippine Airline. Nung pagpunta ko, tapos nung pagbalik ko ng Mindanao, naging dalawa na. So ito naman kasi lalagyan to ng mga yung kapote, pero hindi na ako gumagamit ng kapote kasi masyadong hassle. So kayang-kaya naman ng ng aking full gear, yung ulan. So yun, magpatuloy tayong paglalakbay. Malapit na tayo, nasa Pagadian na tayo. Kumalarang, nasa Kumalarang na pala tayo. Tapos mga ilang minuto na lang is na yan, Pagadian na. Tapos kakain tayo sa Pagadian, magpahinga muna tayo. Tapos malapit na lang yun, mga 140 kilometers na lang from Pagadian to bahay. So let's go. Okay. Wala akong nakalimutan doon. Baka may nalaglag ako doon Mauna na ako sa inyo. Saan kayo galing? Sir, sa Cagayan. Magkatong dito ako, Cagayan din. Kayo yung nakita ko doon. Kayo yung nakita ko doon kanina. Yung doon to. Galing ako sa Manila. Iniwan ko lang to sa Cagayan, doon sa boarding house ko. Pinadala ako doon, tapos pauwi na ako syempre kasi magbabagong taon tayo sa Kabasalan. Kabasalan lang ako. So mauna na ako. Mag-ingat kayo, ha? Bye-bye. Bye-bye. Oo. Mga ilang kilometro na lang to is sa Pagadian na. Kaya medyo napaaga ako ngayon Maganda yung bakbakan natin kanina, tag-isa-isang daan. Maganda na. Dati itong kalsada na to, bakit ang daan dito, lubak-lubak to. Nasamento siya pero lumang samento, pero ngayon sinamentohan nila ulit, pero bumalik na naman Hindi kasi nila na-ispaltohan Samento lang, siyempre masisira talaga yan. So go tayo. Siguro at kakain muna tayo sa Pagadian, yung masarap-sarap naman. Kumain ako kanina, hindi ko na ipakita sa inyo kanina sa saan ba to, yung paliguan dyan sa Iligan. Basta parang may malaki dyan swimming pool Marami doon lechon. Ang mahal nung 1 kilo, 700. Kaya 100 lang ang binili ko para isang kainan lang. Tapos yung 2 kanin, yung binalot sa dahon ng nyug. Kung tawagin dito ay kalimutan ko na kung anong pangalan nun. So yun na yun. Malupit din tong motor ko. Tinahin mo naman isa-isang daan Matibay talaga ang Honda Ay! Maganda lang talaga ang XR. Maski sobrang lubak-lubak, pwede mo lang siyang patalon-talonin dun sa lubak-lubak Pero pagka ako yung ginamit ko kahapon, motor ng aking brother dun sa Manila, kailangan pagka may lubak, mag-minor ka. Baka mauna ka Ang way ko kasi, lagi kong dinadaanan ay C6. Maganda naman dumaan doon, maluwag naman. Ang tagos niya ay Taytay na kaagad. Tapos Bikutan, tapos at tagos niyan Alabang na kaagad.
mabilis ang biyahe. Saka nung nagbibiyahe ako doon nung nakaraang araw, mga 22, 23, 24, tapos 26, 27, 28, 29, yan, maganda naman yung flow ng traffic. So ito, malapit na tayo sa Pagadian mga kasopret. Pag in-straight natin to, Pagadian na. Meron dyan crossing na tatahakin tayo. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ayan na yung crossing na sinasabi ko yan. Pwede rin tayong dumaan dyan kanina. Ang tagos nyan ay Monte Alegre. Nagtabihan yung mga motor kasi may checkpoint doon sa dulo. Nakita kasi nila may ilaw eh. Natakot agad sila. Ilaw pa lang naman yun ng polis. Nagtabihan agad sila eh. Malayo pa naman. Ito, itong crossing na to mga kasopret. Papunta ng Dipolog yan. Itong street naman natin ay papunta naman to ng Pagadian. Yan. Papunta rin yan ng Cagayan de Oro. Dito lang tayo dumaan sa Doublestone kasi, oops, may 7-Eleven dito. Diretso na tayo. Inom sana ako ng Doon lang tayo sa may groceries. Inom tayo ng milk. Ito, part na to ng Pagadian pero malayo pa. Mga 5 kilometers from here to Pagadian na. At least Pagadian na tayo mga kasopret. Pwede rin naman tayo dito mag-standby muna magpahinga mag-hotel tayo rito Kaso diretso na lang tayo. 140 kilometers na lang yun from sa Pagadian to bahay. Woo! Maraming salamat Panginoon sa patnubay mo sa akin, sa bawat hakbang ko rito sa mundo. Maraming salamat po sa inyo Ama. Sa pagod, sa wisdom. Grabe yung mga diskarte talaga. Salamat Lord. Magpatuloy tayo sa paglalakbay. Papasok na tayo sa Pagadian. Protocol talaga to. Pagpasok mo sa Pagadian, may checkpoint talaga. Parang Davao. Yan Pero pinagbibigyan na lang sila kasi magbabagong taon na bukas. Sigurado busy na lahat ng mga tao para sa paputok. Alright, ito yun pag magle-rep ka rito. Ano yan, papuntang airport yan. Yan Yan, dyan, papuntang airport yan. Kukunin kong ticket dyan sana para hindi na ako magbibiyahe kanina. Cagayan de Oro to sa aming downtown. Kaso yung motor ko nandun sa Cagayan, kaya kinuha ko muna siyempre. Baka matagal na naman ako hindi makakabalik dun sa Cagayan de Oro So yun lang, magpatuloy lang tayo sa paglalakbay. Daan tayo ng Pagadian ngayon. Galagala muna tayo doon, maghanap tayo ng mga sarap na kainan. Tapos dire-diretso na tayo. Yung mga mumurahin lang. Kaso ang pangit ng panahon dito sa Pagadian, umuulan. Dumaan na ako dito sa taas ng Pagadian. Hindi na ako dumaan doon sa downtown nila kasi alam ko traffic doon maraming namimili. Diversion road lang tayo. Ang diversion road ng Pagadian nasa bundok yan. Kasi yung downtown nila ng Pagadian ay malapit sa dagat. At yun mga kasopret, nandito na rin tayo sa Kabasalan. 7 ako dumating dito, 7 PM. Umalis ako ron ng alas 2. Ayun na lang magbilang. Ang daming prutas ang daming bilog-bilog ang dami Okay naman dito, maganda naman dito sa amin Kakain muna ako dito para hindi na ako kakain mamaya doon. Yun. So yun lang mga kasopret, maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay lagi sa akin. Mag-ingat kayo lagi dyan sa inyong kinaroroonan and God bless sa inyong tanan. Bye bye.